guys! Kumusta po kayong lahat? For today's video ay isi-share ko na naman sa inyo itong isang cake na ginawa ko. Ang cake base nito ay vanilla chiffon, dalawang 6 inches na kinat ko lang into half para magkaroon tayo ng 4 layers. Fudge it caramel naman by Bakersfield yung ginamit ko dito na filling. Bago ko nga ilagay yung fudge it caramel ay naglalagay muna ako ng kanyang border, which is ito yung Whip It Classic na ginagamit ko as icing. Kailangan nga ay medyo makapal yung ilalagay natin na border para siguradong hindi lulusot doon yung fudge it caramel. Yun din kasi yung magiging reason kaya nasisira kong minsan yung cake dahil sa palaman na malambot. Kaya kailangan secured siya, medyo kapalan yung border para siguradong hindi lalabas yung palaman dun sa mismong cake. Although pwedeng gamitin yung fudge it caramel na kabibili lang, pero mas okay pa rin na chilled muna siya bago ilagay sa cake para mas sticky yung consistency niya. Medyo tinatabon ko nga din pala yung mismong whippet doon sa palaman para mas ma-cover siya doon sa fudge it caramel. At dapat pagkalagay niya ng filling at nakompleto na yung layers is dapat i-cram coat na talaga kaagad. Yung iba pagkatapos nila cram coat ay naglalagay na kaagad sila ng final coat, pero sa akin hindi. Chini-chill ko muna siya para mag-set yung icing, and of course kasi nga malambot yung ating palaman kaya kailangang ma-chill muna siya bago maglagay ng final coat. Para sa design ng cake na to ay nag-refer lang tayo dun sa inspo na sinend sa atin ni client, pero na-change lang yung size niya at yung height kasi nga nagdepende tayo sa kung ano yung budget lang ni customer. Kinopya lang natin konti yung ombre color dito na blue para maging kamukha naman niya yung inspo na sinend sa atin. Una ay nagmix ako ng dark blue para dun sa pinaka ilalim na part na may color blue, and then nag-add na lang ako ng konting white para dun sa middle up to sa pataas na parang white para mas maglighten lang yung color blue. At para ma-achieve naman yung ganitong texture ay ginamitan ko lang siya ng spatula paikot doon sa cake. Nag-start ako paikot sa baba tapos papuntang taas. Ganito kasi talaga yung pinaka-komportable para sa akin na way. Saka ko naman siya pinantay ulit yung sa pinakataas or yung sa top part ng cake. Pinunasan ko muna yung cake board and then binalik ulit sa chiller. After mga ilang minutes nga ay nag-start na tayong mag-decorate. Una kong nilalagay ay yung from, which is request din ng ating client na lagyan ng from. Ito ay gawa sa fondant na ginamitan ko lang din ng plunger para ma-form yung letters. Next na nilagay ko is itong white chocolate balls. Sa sample ni client, yung balls doon is 2 colors lang, pero sa akin ginawa kong 3 colors. At di ko rin kasi alam kung ano yung actual na ginamit dito sa sample. If ito ba ay chocolate din na kagaya ng ginagamit ko ngayon, or yung mga nabibili ba na parang cake topper or ball cake topper na nabibili sa mga ibang apps. Basta yung mga ginagamit ko na kasi ngayon is white chocolate balls. Kaya kahit anong color, kung ano dun sa sample, nagagaya ko talaga siya kasi nga mag-a-add lang ako ng color. Para naman dito sa ating customized cake topper, ako mismo yung gumawa nito gamit ang Cricut kasi meron akong Cricut machine. Ang laking tulong nga din pala ng machine na yon kasi nga nagiging elegant talaga yung dating ng cake kapag cardstock yung ginagamit natin na topper. Especially para sa mga dedication. At para nga sa ikagaganda ng cake ay nag-add pa tayo ng sugar pearls. Dun sa sample is dun lang sa tuktok, pero ako ay naglagay din ako dito sa mismong body ng cake. Thank you for watching!